Mga kwento ni Fermo. Ang kwentong maririnig nyo ay hango sa totoong pangyayari na malayang inihayag ng ating tagabahagi na si Rio. Mapagpalang araw po, Sir Seth. Ako po si Rio. Lumaki kami ng kapatid ko sa bukiran ng Iloilo, na kung saan naibibigay ng aming mga magulang ang lahat ng aming pangangailangan. Pero katulad ng relasyon ng karaniwang pamilya, hindi lang puro kasiyahan ang aming nakagisnan, puno din ito ng mga paniniwalang kinabibilangan ng kakaibang bagay, nilalang at pamahiin. Hindi nalingid sa kaalaman natin na ang isla ng Panay, sentro ng kababalaghan sa tanang isla ng Pilipinas. Sa tingin ko ay totoo at naniniwala ako doon. Sa pagkakaalala ko, nag-iedad pa ako noon ng 15 taong gulang, habang ang kapatid ko naman na si Sandra, 12. Usap-usapan lagi sa nayon namin ang patungkol sa aswang. Kada hapon, kung hindi ako nagkakamali ay naglalabitin kami noon ng mga bawang sa bintana, pinto at maging sa kisame ng bahay. Binubudburan din ng asin ang paligid at nakapalibot yon sa tahanan namin. Maging ang bubungan ay hindi nakakaligtas dahil pinapaulanan namin yon ng asin. Katunayan, nasira ang bubong namin dahil kinalawang ito. Talagang nakakaalarma. Hindi lamang kami maging ang buong nayon namin noon. Binalot pa ng usok na halos hindi mo na makita ang mga kapitbahay. Buhat ng bawat tirahan doon ay nagsisiga sa labas tuwing takip silim. Ang iba pa'y hinahaluan pa ng goma. Partikular na ang gulong, na siya namang nakakasulasok sa amoy at maanghang sa mga mata. Natatawa na lamang ako sa tuwing naaalala ko ito. Yung kapatid ko kasi ay parang may malaking problema at magdamag umiiyak noon. Kinabukasan, magangbaga ang kanyang mga mata. Wala namang kahit isang nagreklamo dahil lahat naman ata ng bahay sa amin noon. Yun ang ginagawa. Buhat ito ng sunod-sunod na may natatagpuang patay, kahit wala namang bakas ng aswang. At pinaniniwalaan pa rin ng aswang ang dahilan. Paano ba naman kasi? May nakakakita umano na bago mamatay ang isang residente, may gumagala umano na hindi kilalang tao sa kanilang lugar. Malapit ito sa kung saan natatagpuan ang patay. May namatay nga umano na nahiga lamang sa may katre at halatang binangungot. Pero hindi nakaligtas ang aswang. Aswang pa rin ang pinagbibintangan. Mantakin nyo, kahit ang pagkapatay ng manok na halata namang inatake ng mabangis na hayop, aswang pa rin umano. Ganon kalala ang paglaganap ng aswang sa amin. Lumaganap lamang dahil sa kwento at paniniwala nun. Ang kitid ng mga pag-iisip pero totoo. Meron talagang aswang ngunit hindi ko alam kung pumapatay ba talaga ito. Ito na rin ay batay sa tatay ko ng mga sandaling yon. Sabay kami sa eskwelahan ng kapatid ko. Siya nasa unang baitang sa sekundarya, habang ako naman ay nasa 3. Kapag uwian na, makikita mo ang bibilis maglakad ng mga estudyante pa uwi. Animoy nag-aabol ng oras sa mga ito pero ang dahilan, ayaw lamang magpaabot ng dilim nun. Isang gabi, nabulabog ang bahay namin. Hindi ko alam kung bakit nakarating sa labas ng bahay namin ang kapatid kong si Sandra. Nalaman ko yon dahil nasa iisang silid lang kami natutulog noong 2. At hindi na kasi siya bumalik noon. Sobrang alinsangan noon kaya hindi ako nakatulog.
At yun ang namalayan ko. Bumangon ang kapatid ko na akala ko naman ay iinom lamang ng tubig nun. Narinig kong kumahol ang mga aso at pagsilip ko sa bintana, naglalakad ang kapatid ko na para bang kaluluwa. Umabot ito sa likod hanggang sa nakarating na sa kakahuyan. Mabuti na lamang at nasipatan ko kaagad yon. Kaagad kong ginising sa kabilang silid ang mga magulang namin. Sinabi kong lumabas ng bahay si Sandra. Nagkandarapa-rapa pa ang tatay Julio ko at kinuha ang itak. Doon kami dumaan sa likod. Si Sandra, Sir Seth, noong mapalapit na kami sa kanya, bigla na lamang itong kumaripas ng takbo patungo sa liblib at nawala na lamang na animoy bula. Umiyak na ang nanay Lourdes nun. Sumisigaw at humihingi ng tulong. May nagdatingan noon na kapitbahay. Dalawa ito, sina Manong Ben at Kuya Rex. Hinalughog namin ang liblib na lugar pero hindi namin nakita si Sandra. Hindi na mapanatag si Tatay Julio. Dahil sa galit, pinagtatagpas ang mga damo at sigaw ng "Ginayupak ka! Isoli mo yung anak ko! Kilala kita! Pupuntahan kita sa inyong aswang ka!" Alam kong hindi talaga kilala ng tatay ang aswang. Sinadya niya lamang yun para matakot ito. Yun naman kasi ang naririnig ko sa oras na manggabala daw ang aswang. Sabihan lamang na pupuntahan mo sa kanila kapag hindi tumigil nun. Ito ang katagang ginagamit ng mga taga ron sa amin. Pero sa kabila ng paulit-ulit na pagsisigaw ng Tatay Julio, walang nangyari. Parami ng parami ang mga taong tumutulong sa amin hanggang inabot na lamang ng umaga at nagalugad na ang buong lugar pero walang Sandra ang natagpuan. Napakaraming tao noon sa bahay. Parang bubuyog ang mga itong nakaaligid sa paligid nun. Kwento doon, kwento dito. Sari-sari ang mga opinyon at haka-haka. Si tatay hindi pa umuwi. Kasama niya sina Manong Ben at ang anak nitong si Kuya Rex. Pagsapit ng tanghali, nawindang ang lahat ng mga tao. Dumating kasi sina tatay at buhat-buhat si Sandra. Pinahiga sa papag ng sala si Sandra. Nga pala ang bahay namin ay payak na tahanan lamang ito. Isang palapag at nakaangat ang sahig sa lupa ng halos 1 metro. May 2 silid, malawak na sala at karugtong nito ang kusina na naroroon na ang abuhan at ang banyo. Bali nakaangat din ang banyo namin noon at ang paanan ng sementong parisukat na poso negro. Pero ang kabuuang sahig namin ay gawa sa tabla. Matapos may lapag si Sandra sa sahig ay parang guguho ang bahay namin. Paano ba naman kasi? Nagsiakyatan ng mga kapitbahay. Sinita ang iba pero matitigas ang ulo. Kabi-kabila ang naririnig kong mga tanong. Saan natagpuan? Anong nangyari? At paano natagpuan? Ang masaklap ay ang tanong na, buhay pa ba yan? Suntok sa mukha ang katagang yon. Kung kaya uminit ang ulo ng tatay ko. Binunot pa nito ang itak. Pinagbantaan ng mga kapitbahay na kung hindi aalis, may papatayin siya. Sino ba namang matinong manatili pa doon, diba? E di pulasan kagad. Si Sandra noon ay humihinga pa. Ang sabi ng tatay ay natagpuan daw nila ang katawan ni Sandra sa gilid ng pangpang. Nakasandal ito at tulala. Sinuri pa nila baka hinalay kaso wala naman pero parang baliw na umano dahil hindi ito nagsasalita nun. Maging sa mga puntong yon ay hindi pa rin nagsasalita si Sandra. Natutulog lamang ito. Hinayaan lang naman namin ang kapatid ko pero ang nanay ay hindi tumitigil sa pag-iiyak. Hanggang sa maya-maya pa, may dumating na isang matanda.
Kilala ko ito at walang iba kung hindi ang albularyong si Mang Kikoy. Nagtanong ako kay tatay kung pinapunta niya ba ang matandang yon. Tumango naman ang tatay Julio kaya naman, "Bakit hindi na lang natin dalhin sa ospital, tay?" Tanong ko. "Anak, hindi doktor ang kinakailangan ng kapatid mo, kundi albularyo." "Hoy kayo dyan, magsialis nga kayo. Wala naman kayong naitutulong eh. Puro lang kayo chismis." Bungad ng tatay nun. Paano ba naman kasi? May nakasunod palang ibang tao sa albularyo. Mga kapitbahay namin yon. Ang sabi pa ng isa, inaswang umano ang kapatid ko. Nakaranas umano ito ng lamat at maaaring hindi na kapatid ko ang nasa bahay nun. Kung hindi isa na lamang itong puno ng saging. Oy, kung magsalita kayo parang ang dami niyong alam. Umuwi kayo sa inyo, buntot kayo ng buntot sa akin. Para kayong mga langaw. Sabat ng albularyo. Sa mga sandaling yon ay nagsialisan naman ang mga tao. Kami-kami na lamang sa bahay. Naroon si Manong Ben at Kuya Rex. Ito lang kasi ang malapit sa amin nun. Si Sandra ay hindi pa gumigising. Nanonood lamang ako noon pero aminado akong abot langit ng pag-aalala ko. May kung anong ginagawa si Mang Kikoy. Pinausukan ng kapatid ko. Napakatapang ng amoy nun. Maya-maya lang ay bigla na lamang umungol ang kapatid ko. Dumilat ang mga mata nito at bumangon. Napakasama ng itsura niya. Para itong papatay ng tao habang isa-isa kaming tinititigan. Nagtanong si Mang Kikoy kung may telang itim ba umano. Kahit damit, basta itim ang kulay. Kagad namang nakakuha ang nanay ko. Pinagtulungan nila tatay na pahigain si Sandra. Matapos nun, tinabunan ng mukha ng kapatid ko ng telang yon. Dahil makapalang telay na bahala ako, baka kasi hindi na ito makahinga. Kung kaya naman, baka matuluyan yung kapatid ko ha. Baka hindi po makahinga. Ay naman kay Mang Kikoy wala umanong mangyari sa kapatid ko. May nangmamanipula daw sa kanyang elemento. Binubulag niya umano yon. Doon ay nakumpirma ni Mang Kikoy na nayanggaw umano itong kapatid ko. Nagustuhan umano ito ng aswang na gumagala sa amin. Dahil kung hindi pa, patay na sana si Sandra ng mga panahon na yon. Hindi nakapagsalita ang tatay ko. Si nanay naman ay hinimatay at kaagad ko namang inalalayan yon. Alam ko ang yanggaw. Paghawa ito ng aswang sa isang tao. Ang tanong, bakit at paano nangyari yon? Dagdag pa ni Mang Kikoy ay bibisita umano ang nilalang para subaybayan ng kanyang nayanggaw. Maswerte at kaagad umanong nakapagdesisyon na si Mang Kikoy ang lapitan. Maagang naagapan at hindi ito hahantong sa pagiging aswang ni Sandra. Dahil kung iba pa, malamang sa malamang ay wala daw mangyari. Mananatili umano si Mang Kikoy sa amin sa loob ng 1 linggo. Oobserbahan niya kung anong paraan ba ang gagawin niyang proseso para alisin ang yanggaw. Nagpatulong si Tatay Julio kay Manong Ben at Kuya Rex. Babantayan nila ang bahay tuwing gabi nun. Pumayag naman ang mga ito. Wala umanong problema gawa ng magkapit-bahay lamang kami. Kinagabihan, bumubula ang bibig ng kapatid ko. Sinilip ko yung mukha niya. Nakadilat ang mga mata nito tapos ay magkasalubong ang kilay. Ang sabi ni Mang Kikoy ay huwag ko umanong titingnan ang kapatid ko. Makikita umano ako ng aswang. Ang mga mata umano ni Sandra ay ginagamit na mata ng aswang sa pagmamasid nun. Mamamarkahan ka, iho. At maaaring ikaw yung tugisin ng mga ganyang nilalang.
Pagsita sa akin ni Mang Kikoy. Mabilis naman akong umatras pero ang sabi ko'y bumubula ang bibig ni Sandra. Ang sagot naman ni Mang Kikoy ay natural lamang umano sa nayanggaw na bumubula ang bibig nun. Tinanong ko ito kung may nangyari na bang ganon na ginamot niya. Tumango naman si Mang Kikoy. At ayon sa kanya ay 3 na daw si Sandra na naging pasyente niyang niyanggaw nun. Hayaan lamang umano na may nakatabon sa mukha. Hanggang bukas pa umano yon. Nag-aalala ako noon gawa ng hindi pa pinapakain si Sandra. Sa isip ko ay baka lumala ang sakit niya. Pero hindi ko na yun sinabi pa kay Mang Kikoy. Siya kasi ang mas nakakaalam sa sitwasyon. Sina Tatay at Manong Ben ay naroroon sa labas noon kasama din si Kuya Rex. Nagpapausok ito at walang tigil sa paghahasa ng kani-kanilang itak. Narinig ko kay Mang Kikoy na hamunin daw nila ang aswang sa pamamagitan ng paghasa ng itak nun. Nang sa ganon ay magpakita ito. Ang nanay ko naman ay nasa maayos na kalagayan na. Pero nakahiga ito sa may silid dahil mabigat pa ang pakiramdam. Hindi ako napapanatag nun. Pabalik-balik ako ng lakad mula kusina hanggang sala. Hindi ko malaman ang gagawin. Gusto kong makatulong pero ang tanong, sa papanong paraan naman? Inaantay ko lamang doon na may gawin si Mang Kikoy pero wala. Nakaupo lamang ito sa tabi ni Sandra. Pumipiyok-piyok na ang mga mata at halatang inaantok na rin ito. Na siya namang mas nagpataas ng tensyon na nararamdaman ko noon. Biro mo, parang tutulugan lamang ata ng albularyo na to yung kaganapang yun eh. Hanggang sa maya-maya pa nakita kong gumagalaw si Sandra. Yung mga daliri sa kamay ay tila ba nang gigigil nun. Sa maniwala man kayo sa hindi, bigla na lamang itong hinampas ng taluban ni Mang Kikoy. Tinamaan ang bisig at dahil malakas ay napaungol ang kapatid ko noon. Nagalit ako noon at hindi ko alam kung tama bang sinasaktan niya ang kapatid ko. Paulit-ulit na pinapalo ni Mang Kikoy si Sandra. Sina Tatay naman noon ay parang wala lang. Napabulong na lamang ako noon sa sarili ko na kapag may nangyaring masama sa kapatid ko. Ewan ko makakatikim talaga sa akin yung matanda na yon. Para bang gusto ko nang sapakin si Mang Kikoy ng mga sandaling yon. Awang-awa ako sa kapatid ko. Kahit pasaway at matigas ang ulo ng kapatid ko, ni isang beses ay hindi ko siya sinaktan. Mahal na mahal ko ito. Tapos ganun na lang kadali kong hampasin ng matandang yon. Mabuti sana kung mahina lang Sir Seth pero napakalakas nun. Sa kabila ng lahat ay pinili kong magtimpi. Hanggang sa hindi ko na naatim ang nakikita ko, kaya bumaba na lamang ako ng bahay nun. Nagdabog ako at sinuntok ko pa ang saging noon sa gilid ng banyo namin. Kumuha ako ng itak. Kung totoo mang nayanggaw nga ang kapatid ko at ang bibisita ay ang aswang, haharapin ko ito. Inabisuan pa ako ng tatay ko noon na wag daw akong pumasok sa may gubat. Ang likod kasi ng bahay namin, gubat na. Pero hindi ito yung gubat na antiko, kundi tipikal lamang nakakahuyan. Hindi ako nakinig noon kay tatay. Ano bang gagawin, tay? Magantay na lang? Paano kung hindi magpakita ang aswang? Wika ko sabay talikod at takbo patungo sa gubat. Sa murang edad kong yon ay buo ang tapang ko. Buhat ito ng matinding tensyon na nararamdaman ko noon. Naisip ko kasi noon na baka mamatay ang kapatid ko. Tirang bahala na. Hindi na ako nag-iisip ng tama. Pagkapasok ko sa kakahuyan ay sinipat ko ang tatay. Sumusunod ito kasama sina Kuya at Manong Ben. Hindi na ako tinatawag, sa halip ay naririnig kong kinikis-kis nila ang kani-kanilang itak nun.
Wala akong ibang gustong puntahan noon kung hindi ang Pangpang, kung saan doon natagpuan ng kapatid ko. Nang makarating ako sa lugar ay kaagad kong ginalugad ito. Dumating din ilang saglit lang sila tatay. Akala ko pa nga noon ay pagagalitan ako. Rex, Ben, maghiwalay tayo. Rio, sumama ka sa akin. Munggahi ng aking ama. Gumaan naman ang loob ko dahil sa pagkakataong yon ay alam kong kapareha na kami ng iniisip ng tatay. Gusto nang tugisin ng aswang kung totoo mang meron. Bumaba kami noon sa Pangpang. May ilog at binabaybay namin ang gilid noon. Sa pagkakaalam ko ay walang kabahay-bahay doon sa lugar. Paano ba naman kasi ay dito ako dati naliligo nung hindi pa naging matunog ang aswang na yan. Pero nanlaki ang mga mata ko nang may nasilayan akong bahay sa tawid ng ilog. Si tatay noon ay nakikita kong nagtataka din. Napakamot pa sa ulo at tumingin sa akin noon. Ang sabi ng tatay, parang wala namang bahay doon sa lugar pero paanong nagkaroon? Kung ako yung tatanungin, tay, wala akong maisasagot dyan. Katunayan na itatanong ko din po kung bakit may bahay dito. Tugon ko. Ang bahay na yun ay parang kakatayo lang. Pero napakarumi ng lugar. Yun bang itinayo lamang nang hindi man lamang inalis sa mga sagabal na damo? May maliit na daan ito. Paakyat naman ng bundok. Naaninag namin yun dahil maganda ang panahon at may sinag galing sa maliit na buwan. Ang sabi ni Tatay Julio ay tingnan umano namin kung may tao ba. Mukhang nakatapat pa ito sa taas ng Pangpang kung saan nila natagpuan ang kapatid ko. Tumango lamang ako bilang pagtugon. Dapat sa mga sandaling yon ay kinakabahan ako dahil sadyang nakakakilabot ang lugar. Pero hindi ako nakaramdam ng takot noon. Sa halip, pagkadesperado na parang gusto kong pumatay ng tao. Lalo na kapag naaalala ko ang paghampas ni Mang Kikoy sa kapatid ko noon. Hindi yun naaalis sa isipan ko. Nang makatawid kami sa ilog, bumati ang tatay. Magandang gabi. May tao ba dyan? Pwede bang makisuyo? Paulit-ulit yun na tinatawag ng tatay pero habang nangyayari yun, palapit naman kami ng palapit. Tay, mukhang wala naman atang tao pero ang baho dito. Amoy ewan ko kung patay na hayop pa o ebak. Wika ko nun. Totoo, napakabaho talaga ng lugar. Sumabulag yon sa mukha ko na para bang napakalapit lang ng pinanggagalingan ng napakabahong amoy. Medyo maalinsangan pa na para bang may paparating na ulan. Ayon kay Tatay Julio, may kakaibaw umano sa lugar na yon. Tingnan ko umano ang damo. Doon ka kasi tumingin, anak. Panay katakip sa ilong mo. Tsaka huwag mong tapakan ng tsinelas ko. Yan o, halatang bago lang yung hawing damo na yan. Tiyak na may tao dito at nagtatago lang. Pupuntahan ko ba, tay? Puntahan mo kung gusto mo. Tinawag na kita, ayaw mo makinig sa akin eh. Tapos ngayon magpapaalam ka na. Sandali, huwag kumpiyansa ha. Hindi talaga maganda yung nararamdaman ko dito. Wika ni tatay. Ilang saglit lang ay narinig ko ang pagtampisaw ng tubig. Paglingon ko sa likod, nakita ko sina Manong Ben at Kuya Rex. Sumunod pa lamang ito sa amin. Kumilid ako ng lakad. Sinisipat ko ang bukas na bintana. Madilim nun. Kung kaya't lumapit pa ako para maging malinaw sa akin. Yung tipong kahit aninag man lang. Hanggang sa dinungaw ko ang loob nun. Dito ay mas lumala ang amoy. Halos maduwal ako at hindi ko kinaya.
Umatras ako nun. Tay, parang may patay sa loob. Pagkarating naman nila Kuya Rex, kaagad nilang sinuri ang bahay. Nakasimangot ang mga mukha nila hanggang sa nagsiatrasan ng dalawa. At ang sabi ay may tao umano sa loob nun. Si tatay naman noon ay kaagad nagtungo sa may likod. Dito ko nakita na may tumalon sa bintana at tumakbo patungo sa kakahuyan. Linting yawa. Aswang! Aswang! Doon, Ben! Habulin nyo! Sambit ng aking ama noon. Kaagad namang kumilos sa mag-ama. Maging ako noon ay sumunod na rin sa tatay ko. Patungo siya sa may kakahuyan. Panay sigaw ito kung saan nagtungo ang nilalang. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang nagsisisigaw si Kuya Rex. Sigaw na wari ba'y sobra itong nasaktan. Mabilis akong lumihis ng daan. Pinuntahan ko kaagad si Kuya Rex. Habang papalapit ako sa kanya, nakikita ko si Manong Ben na may hinahataw ng itak. Takang-taka naman ako noon kasi wala naman siyang kalaban. Pero nang mapalapit na ako, doon ko nakita ang nakadapang tao na ubod ng itim. Bawat hampas ng itak ay iniilagan nito. Si Kuya Rex ay isa po ang bisig nun. At kahit madilim ay kumikinang ang likidong kulay pulang tumatagas. Si tatay naman, pinalibutan kaagad ang nilalang. Sa mga sandaling yon ay doon pa lamang ako nakaramdam ng takot. Sino ba namang hindi? Nakakakilabot ang mukha nito. Madilim man pero angat sa kaputian na mga ngipin nitong napakatulis. Tapos yung tinig nito na animoy dambuhalang paniki. Si tatay ay atras abante. Kapag nakakapagbitaw ng paghataw ng itak, kaagad ding umaatras. Sumusunggab ang nilalang at lipat ng lipat ito ng sobrang bilis nun. Hanggang sa mapadako ang nilalang sa harapan ko. At dito ay ninakawan ko ng pagtaga sa may likuran. Nagtunog bola lamang nang tumalbog sa lupa ang pagtama ng itak na yon. Ramdam kong hindi man lamang ito nasugatan. Napakakunat ng balat niya. Ilang saglit lamang ay bigla na lamang gumulong na parang nasasaktan ng nilalang na yon. Hanggang sa paglingon ko sa likuran ay laking gulat ko nang masilayan kong naroroon si Mang Kikoy. Nakaangat ang isang kamay nito habang ang isa naman ay nakaduro doon sa nilalang na yon. Hindi niyo man lang sinabi na tutugisin niyo yung aswang. Nawala na lamang kayo bigla doon sa bahay. Akala niyo ba'y mapapatay niyo yan sa karaniwang itak lang? Tumabi ka dyan, Dong Rio. Dali, tumabi ka. Kaagad naman akong tumabi noon. Yung aswang ay hindi tumitigil sa pagpapagulong-gulong sa lupa. Takang-taka naman ako noon. Naisip kong may sa pagkademonyo itong si Mang Kikoy. Duro lamang ng kamay ay nasaktan na ang nilalang na yon. Samantalang sa talim ng itak, hindi man lamang nagalusan. Hanggang sa tinapakan ni Mang Kikoy ang leeg ng nilalang at dito na siya nagbungkay na gapusin namin. Wala kaming taling dala. Patay na lang natin yan. Sambit ni tatay. Wag niyong patayin. Dahil kung hindi, mamamatay si Sandra. Sambit naman ng matanda. Mabuti sana umano kung kumapit na talaga ang yanggaw sa kanya. Yung tipong nakabalik na siya sa ulirat. Pero kapag nasa proseso pa umano ng pagkapit nun, hindi dapat dahil mamamatay din ang kapatid ko. Bakit niyo pa kasi tinugis eh? Napasubo tuloy ako. Wika ni Mang Kikoy nun. Hindi nakapagsalita ang tatay. Si Manong Ben naman ay hinubad ang kanyang damit. Itinali kagad ito sa kamay ng nilalang.
Nagtanong pa si Manong Ben kung ano bang dapat gawin sa nilalang na yon. Ang sabi naman ni Mang Kikoy ay ibibilad nila umano sa araw sa oras na hindi ibigay ang gamot para sa yanggaw. Hoy, sipain ko yung mukha mo eh. Taga saan ka bang animal ka? Sumagot ka. Wika ni Mang Kikoy. Nagsalita naman ang nilalang at ang sabi nito, taga-Aklan daw siya at may lupain dito. Ang sabi naman ng manggagamot ay ito pala ang gumagambala sa lugar. Lumipat ka lang dito para manggulo. Nangyanggaw ka pa. Bakit? Gusto mong magparami? Akin na yung kwintas. Pumalag pa itong nilalang pero nahablot pa rin ni Mang Kikoy ang kwintas ng nilalang na yon. Dagdag pa ng matanda. Ang gamot ay nasa kwintas na suot. Dalhin umano ang aswang sa ilog. Ibibilad umano namin yon. Lumalaban umano at ang ibig sabihin lamang ay maaari itong gumante. Walang sabi-sabi namang pinagtulungan nila tatay ang nilalang na yon. Si Kuya Rex naman ay inutusan na sinilaban yung bahay ng nilalang. Nagsisisigaw pa ang nilalang na huwag pakialaman ang bahay niya. Ayon naman kay Mang Kikoy, alam niya umano kaya nagwawala ang nilalang dahil sa bahay niya ito kumukuha ng lakas. Silaban umano nang hindi na makapanalasa pa ang animal na yon. Hoy Rio, eto kunin mo. Umuwi ka tapos kumuha ka ng kaunting laman ng garapang ito. Ipainom mo sa kapatid mo. Sambit ni Mang Kikoy. Doon ko palang nalaman na ang kwintas ng aswang. Garapang maliit at napakabaho nun. Nagtanong pa ako kay Mang Kikoy kung bakit naman ipapainom ay napakabaho. Tinanong na lamang ako nito kung gusto ko daw bang gumaling ang kapatid ko o gusto kong makitang pinaparusahan niya ito bago gumaling nun. Matapos kong marinig ang katagang yon kay Mang Kikoy, ay kaagad akong kumaripas ng takbo pa uwi, bitbit ang garapa. Nang makarating ako sa bahay ay nakita ko si nanay na umiiyak. Hawak-hawak nito ang dalawang kamay ni Sandra. Ngumingisay ang kapatid ko nun. Hindi na ako sumaglit pa. Kumuha ako ng kutsara sa kusina at nilagyan ko ito ng ilang patak mula sa laman ng garapa. Nasuka ko. Hindi ko kinayang amoy. Sobrang baho talaga. Doon ko lang napagtanto na ang bahong naaamoy ko sa bahay ng aswang ay galing doon sa likidong nasa garapa na yon. Wari ba'y pamahid ito ng nilalang sa katawan niya. Matapos kong matansya ang laman ng kutsara, kagad akong lumapit sa kapatid ko. Pagbuklat ko sa nakatabo nitong mukha, nakatirik ang kanyang mga mata na animoy mamamatay na. Nagdadalawang isip ako noong ipainom sa kanyang likidong yon. Baka kasi lumala ito pero nagsawalang bahala na lamang ako. Wala din naman kasi akong pagpipilian nun. Kung iniisip kong mamamatay na kasi ang kapatid ko noon at mamamatay din siya kapag pinainom ko noon. Parehong prinsipyo lang yon. Kaya naman nagbuntong hininga na lamang ako. Pwersahan kong pinainom sa kanya ang laman ng garapa. Ilang saglit lang, kumalma ang kapatid ko at tila nagbalik sa ulirat si Sandra. Tinitigan pa kami ng nanay na para bang nagtataka ito kung bakit kami nasa tagiliran niya noon. Sandra, ayos ka lang ba? Napatanong ito kung anong ginagawa namin. Bakit umano siya naroroon? Bakit umiiyak ang nanay? Bigla na lamang itong tumayo. Dumungaw sa bintana. Sumuka ito ng sumuka. Hinahapuhap naman ng nanay ang likuran niya. Amoy na amoy ko ang pinaghalong panis na ihi at patay ng hayop mula sa sinuka ng kapatid ko noon. Tiningnan ko pa ang baba. Nakita kong kulay itim ito. Matapos makasuka ni Sandra ay pinainom ko siya ng tubig.
Tinanong naman siya ni nanay kung hindi niya ba alam ang nangyayari noon. Na naglalakad umano siyang tulog, nagtungo sa gubat. Inaswang at mabuti na lamang ay namataan ito. Sumimangot ang mukha ni Sandra. Ang sabi wala siyang naaalala noon. Ang huling alam niya ay natutulog lamang siya pero paggising niya, nasa tabi niya na umano kami. Kahapon ka patulog. Hayaan mo na eh. Wala talagang alam siguro si Sandra. Antay na lang nating dumating si na tatay. Wika ako noon. Nagtanong naman ang nanay kung nasaan sila tatay. Sinabi kong paparating na. Hindi ko sinabi na may kung anong ginagawa sa aswang na nahuli namin. Naisip ko kasi agad na baka magdulot ito ng katatakutan. Kaya pinili ko noon na si Mang Kikoy na lamang ang magpaliwanag. Hinga lang, hindi sila umuwi. Inabot na lamang sila ng kinabukasan. Angat na ang araw nang dumating sila. Kagad ko namang sinabi na gumaling na si Sandra. Ngumiti lang si Mang Kikoy. Si tatay naman ay tuwang-tuwa. Nagtanong ako kung anong ginawa nila sa aswang. Ayon kay Mang Kikoy, kinalagan nila ito dahil nagmamakaawa. Dagdag pa ng matanda ay hindi naman din umano babalik pa yon dahil tinanong ni Mang Kikoy kung saan nakatira ang nilalang na ito sa Aklan at sino ang mga kaanak nito. Sa puntong yon ay para bang sobrang bilis ng pangyayari. Pero apinado akong malaki ang naging epekto nun sa amin. Hindi kami nagkumpiyansa kahit pa man sinabi ni Mang Kikoy na hindi na babalik pa ang nilalang. Lumipat kami ng lugar. Hindi ko na lamang sasabihin kung saan. Basta masasabi ko lang, napakadelikado ng mga nilalang na yon. Hindi ko masisisi ang mga tao doon sa amin kung ganoon na lamang ang paghahanda nila ng pangontra laban dito. Pero namangha ako kay Mang Kikoy. Masasabi kong sa ngayon kung ikukumpara lamang siya sa mga albularyo sa kasalukuyan. Hindi hamak na mas magaling ito. Nagkaroon din kasi ako ng interes sa karunungan buhat ng pangyayaring yon. At hindi ko lubos mapagtanto kung paano yun ginawa ni Mang Kikoy. Marami na kasi akong nakasalamuhang albularyo. Naikwento ko din sa kanila ang patungkol sa karanasan ko, maging ang patungkol kay Mang Kikoy. Ang sabi ng mga nakilala ko, sobrang lakas ng kaalaman ng matandang yon. At hindi nila kayang gawin ang ginawa ni Mang Kikoy. Nabibilang umano si Mang Kikoy sa mga albularyong dibino. O hindi naman kaya ay natural na bertudis ito. Ito yung mga may malalakas na basbas mula sa amang sinasamba. Hanggang ngayon nananatiling buhay ang alaalang yon. Nang minsang may aswang sa nayo namin. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Shoutout sa mga member natin. Maraming salamat sa 4 na bago. Wilma Dumanday, Remor Tuds, Ortods Balana, and Maymay. Happy 1 month Christine Joy Baskugin, Garciano Duran, Joanna Villar, Christine Joy B. Baskugin, April Jem Akma, and Julius Ramos. Happy 2nd month kay na AJ and Mommy and Grace Gavan. Happy 3rd, Jofel Clarin, Eleonor Gabiano, Elaine Pitil, KNK Lisondra Abalos. Happy 4th, Emmy Bumatay and Arthur Blas. Happy 5th, Zion. Happy 6th, Jennifer Sanchez, Elma Komaki, and yun lang dalawa. Happy 7th, Charmaine Espina. Happy 8th, Steph La Chica. Happy 9th, Tondata Saway. Happy 10th, U2DL. Happy 11th, Maribel Malinis Lubrigo. Joel Arms and April Belariga. Happy 12th, Krista Jane 123 and Marifel Baldemora and Beth Obinario.
Happy 13, Christian Ronel Cabrera, Ana 23, and Gigi Tiro. Happy 15th, Thomas John. Happy 17th, Jendel 77, and Praise the Lord God Jesus. Happy 18th, Shin and Brendaline de los Reyes. Happy 19th, Zombie Shao 125 and Quinan Mujado. Happy 20th, Richmar Jordan and Miriam Pilaes. Happy 22nd, Daphne Lion Ice and Annalyn Isteriaga. Happy 23rd, Luciana Amor. Happy 24th, Jeff Cordeta and Irene Datimas. Happy 25th, Ang Sundo Horror Stories and Kas Punay. Happy 29th, Maria Andrea Luz Tubianosa and Maya Acera. Happy 31st, Benji Gallardo. Happy 32nd, Dian 17. Happy 34th, Dance Densho. Happy 35th, Mr. and Mrs. Channel and Regan Simon. Happy 37th, Elaine Almera. Happy 39th, Tess Kitano. And happy 40th, Anya. Sa mga nag-message naman, Sir, pa-shoutout sa aking anak. Birthday niya kahapon po ito, Francis John Ko Villar. Happy birthday anak, isa ring tagapakinig mo. Salamat sa iyo. From Lorena Gapan David, thank you. Sir, always listening sa yung upload asong story. Pa-shoutout naman Cherry Daguman from Calbayog City Summer, from Santiago City. Cherry, thank you. Kuya Thelmo, gabi-gabi ako nakikinig sa kwento nyo. Hindi ako makatulog pag hindi ko naririnig ang boses nyo. Ganun din yung family ko. Magpapa-shoutout po sana kami. Pa-shoutout kina Yana and Mark and Angela. At sa aking anak na si Sofia from Blones family. From Iloilo, tama. Thank you, Kathelmo. More stories to come and more blessings to come from Arkisha Dane. Thank you. So, good afternoon po. Silent listener niyo po ako since 2022 from Taiwan. Pakibati na rin po ng mga nayanggaw na sa FQC Zending Company na sila Ate Lika, Arlaika ba, Ate Claire, at Sarah G na everyday din po nakikinig sa inyo from Mina Omblas. Sir, good evening. Shoutout from sa next upload from AJ Evan Salahay. Makiki-shoutout po ako sa aking anak na si MM at ang Kacha family dito sa Victoria, Laguna. More power and more subscribers from Son of Mako. Sir, sana po ma-shoutout nyo ako. Ako po si John Fel Rosete at pa-shoutout na din po nila Florefe, Wilfred, and John Wilson Rosete. At tanong ko din ba't nawala yung Rubin Barok. Mag-ano lang po tayo, magre-reset lang tayo ng mga upload sa SirSat kasi diba mahaba na yung upload natin. Kuya, sorry po nakikinig lang po. Ay, ang sender, ang nagpa-shoutout pa ay si Princess Rosete. Kuya, nakikinig lang po kasi ng story nyo. Basta makita ko lang yung profile nyo sa YouTube. Wala na po akong pinapakinggang iba. May kwento po akong ibabahagi sa inyo. Kung mabibigyan ako ng pagkakataong maisulat, send mo na yan. Dahil gusto ko lang po nasa channel nyo lang ipadala. At ikaw po ang magbabasa, Kuya Nax. Pa-shoutout po ako, Kuya Bev ng South Cotabato. Thank you and more power from Beverly, Galicia. And next is Sir Seth, pabati naman pinsan ko na nayanggaw ko na. Sa pakikinig sa inyo, si Chinchin, pati na din si Shane at Chanel at ang mama-papa niya si Mindy at Ellie and me, MJ. From MJ Pulay. Next is, na-shoutout ko na ba to? Si AJ Salahay. Na-shoutout ko na ba siya? Hindi pa, no? Ayan. Sir, at me, AJ from Butuan City, and I'm your avid listener from avid listener or secret listener, and I currently visited your YouTube account to listen to your newest upload. Shout out, please. Thank you. Have a nice day ahead. Take good care, especially your family, from AJ Evangelista Salahay. Thank you. And last but not the least, sir, good day. Pa-shout out, Jeric Ace Perez of Pulumolok. Thank you po, and more katatakutan, at sana po magkwento na ulit si Sir Lazarus. Ay mga kagiling, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po sa inyong lahat. Thank you po.